Habang tayo, trip down memory lane naman ang punta. Bibisita tayo sa isang museo kung saan hindi lang basta sightseeing ang ganap, kundi time traveling pabalik sa nakaraan. Ang Living Museum na ito, ipararana sa mga bisita ang pamumuhay ng mga Malaynon noong unang panahon. Hello. Hello, sir. Welcome to Motag Living Museum. By the way, my name is Sammy. I'm in charge here in Motag. Ay, salamat po. Pagpasok pa lang sa bakuran, mapapansing malayong-malayo na ito sa Boracay na alam natin ngayon. Tanan magkasadya, tanan magkaganda, tanan sa Diyos magkahigugma. Oh, thank you, thank you. Makikita rin sa museum ang traditional nilang paghahabi. Pati na rin ang sinuunang palikuran ng mga Malaynon. Meron tayo dito coconut husk. Yan po ba yung toilet paper? Yes. Hindi ba dudugo ang puwet mo dyan? Actually, sir, pag bago naman yung coconut husk, is medyo soft naman siya. Ito po ba 5-ply o 10-ply? Tapos ito yung ating ash. Yan yung nilalagay natin sa Sa dumi. to neutralize the smell. Okay. So yan yung ating native toilet, and then pag napuno na siya, we cover with soil. Sa di kalayuan, meron akong napansin. Makati po yung paa niya? Yan yung ginagamit para mag-separate na. Para matanggal po yung yung grade sa palay. Ito talaga yung old fashioned. Yes. So importante po medyo elevated para bumagsak po sa baba. Yes, Ganun sir. po ba? At saka yung mga empty, naboblows away niya. Nasi-separate. Through the wind. Yeah. Dahil nga medyo magaan na siya. No? Oo. Traditional rice thresher naman ang ginagawa nila rito. Gamit lang ang mga paa at butas ng sahig na gawa sa kawayan. Natatanggal ang butil ng mga palay na ibibilad para maging bigas. Ang aming postura para lang naglilinis ng paabiyeros. Kung napagod na sa pagkuha ng palay, may traditional snack din sila dito. Yan ang palay na pumuputok. Popcorn is out! Pop rice is in! Pina-fry na lang natin yung palay. Okay. And then, pusa siya magpapap. Wala siyang oil. Walang tubig. Walang lahat. So, ano lang siya, plain na rice. And then, ipupot natin siya sa pan. At yan yung ginagawa namin snack. So, ito lang yung kakainin. Yung yung cover niya. So, i-separate, itatapon na siya. Para siyang Parang cereal. popcorn. Pwede pala yun sa palay. So, di ba? May snacks na po. Galing, galing. At ang mga palay na hindi pumutok, hindi pa rin itatapon. Babayuhin ito para makuha ang bigas at magamit nila sa pagluluto. Sino pa? Oh, ginawa ko na to. Natapon lahat. Ginawa ko na to. Natapon lahat. Dahan-dahan lang yun. Para ibalik. Yan na. Yan na. Parang naglalaro ko lang yan. Kailangan yung ito, daliri nakaganyan. So parang oy. Ganon. Oy. Oh, tama naman. Tama po ba? Yes. Ito pwede lutuin. Luto na yan. Luto na yan? Niloloko niyo ako eh. Hindi naman. Hindi po ba? Hindi. Wala eh. Binubuo ng komunidad ng mga lokal ang Motag Museum. Mula bata hanggang matanda, mulat kung paano ang pamumuhay nila noon. Ito yung way of living ng mga tao. Parang nawawala na siya. So, naisip niyang ibalik itong kultura. Just like sa Boracay, hindi na natin nakikita kung ano ang culture natin na sa Malaynon. Malaking bagay ito sa amin kasi maipapakita namin sa lahat na ito talaga yung aming
kultura or ito talaga yung aming hanap buhay dito sa Malay. Bukod sa nakasanayang kultura, may isang pagkain na may tuturing na OG para sa mga Malay. Pero ang pagkain ito, nanganganib na mawala at hindi na makilala pa ng susunod na henerasyon. Ito ang inomol. Isa itong fermented rice na nagiging merienda ng mga Malay noon. Kung ginagawa natin, hindi po ba lutong kanin na po yan? Oo, isahin mo muna. Tapos pag hindi na mainit, Hindi na po ilagay mainit. mo ng ganito. Ano yan? Ayan. Tapay. Tap? Tapay. Doon ginabiliya sa Palengke? Ilocos. Ilocos! Wala kasi dito gumagawa dito. So, saan galing po ito? Sa Ilocos. Hindi ako po, pero anong saan galing po yung... Ano? Ginagawa ata nila doon sa Ilocos yon. Bakit po kayo naghahalo niyan? Mga 24 hours dyan pwede mo na makain. Tinatabi dyan sa bandi. Kundi, Pan. para takpan. Bakit may amoy siyang alak? Kasi yung may mga luya ata ito at saka yung hindi ko na alam kung ibang hinahalo. Lambanog? Hindi ata. Wala. Wala. Tapos ito, parang ginagawa yung kanin na. O, Nilalagyan ng kanin ng tapay o starter para sa fermentation. Para nito, para mas matagal itong masira. Pinagmamalaki nilang ito raw ang pinakamalinis nilang pagkain dahil kapag madumi ang naging proseso nito, napapanis ang inomol. Ibabalot ito sa dahon, saka iiimbak. ito po ba yung kinakain nyo na may ulam? Parang merienda lang. Parang merienda. Tikman mo. Pwede na tikman? Oo. Sige yan. Para malaman mo kung ano yung lasa. Alam ko na. Ano nga? Ang tawag nun? Buro. Buro. Buro nga po siya. Tama sinabi niyo, Nay. Meron siyang tamis na meron siyang asim. Kuminsan ganun ako. Amoy ko yun kapag umuwi na ako. Inalikan pa rin ako ng asawa ko. So. Dami-dami Tapos mo asim. para malasahan mo ng ano. Para malasahan ko sarili ko. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of JMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!